Good morning, Calby. Good morning, teacher. Were you late today? Yes. Why were you late? You're supposed to be in school at 7 o'clock in the morning. Okay. Why were you late? And why are you still wearing your pajamas? Going to school, you need to wear your best clothes. Okay. And your hair looks like sabong. Good morning, you guys. I need school clothes. I know, we need to buy you school clothes. Ay, nako, grabe talaga. Time check tayo, alas 8:30 ng umaga. Mainit na yung araw. Mom, can you please What's going put on, my Chico? bag? Okay. Can you put in my bag? Where's your bag? Go get your bag. If Alam nyo yung point na dumarating sa buhay ng mga bata na hindi na sila kailangang piliting mag-aral. Sila na lang mismo yung talagang sobrang excited. You're late! You're late! Hello, teacher. Hello. What I do, teacher? Can you tell me first your name? I need to know your name. My name is Calviga. And how old are you? 3 years old. Very good. What's your favorite color? Chico, get your bag. Where's your bag? What's your favorite color? All of the colors, not yellow. All of the colors, but not yellow. Yes. But yellow is cute. No, yellow not cute, then wobble. It's on your phone. Okay, first thing you're going to do is to read your book. Do you have your book in your bag? Yes. All right. Yes, I do, teacher. Very good. Go and sit down. What I do, teacher? You will look for the difference in the pictures. Okay, teacher. All right. The ball. Kahapon pa yan si Kulot, guys, nag-pretend kasi sobrang excited niya na pumunta ng eskwelahan. So, iniisip namin sa Lunes, ipapasok namin siya sa mababang paaralan ng Bula. Mommy, are you being the teacher? Yes, I'm being the teacher right now. I'm just telling everyone how good student you are. Siyempre, andyan si Chico. Chico, say good morning, teacher. Then next, is it fish? Sorry? Is it fish time to make sandcastle? Yes, we will go in around 2 hours. Okay. At dahil ngayon ay weekend at talagang... Mom, but are you the teacher? Yes. At talagang tinatry ko na kapag ka-weekend ay talagang ilalabas yung mga bata para sa kanila, sa learning nila, physical activity, nature exposure, para na rin sa akin. Kasi actually guys, yun nga, malapit na tayong dumating sa araw ng hukom. Manganganak na tayo soon guys. Akala nyo matagal pa yung mga... Okay, open your book and look for difference. Akala nyo matagal pa yung mga 3 to 4 months kahapon. Wobbles po, no wobbles po. Wobbles po. Yeah. What's inside your bag? Can you show everyone what's inside your bag? I got Oh, you have a whole basket of eggs. Samantalang itong isa naman, oh. Alright. You have to finish your book first so that we can get you a new book. Whose ball is that one, Calby? Me. Mine? You have to say it's mine. 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 But it's good to share, right? Yes, correct. I'm sharing with Adil. And Adil is who? Who is Adil? Chico. Chico is who? Chico, make me. Is he your friend? Yes. Is he your neighbor or your brother? He's my friend. Friend? But yung isa focus, yung isa naman parang bagong gising. Ay, nako guys. Green and red. Very good. Chico, what is that you're shouting? Mommy. Mom. Yes? Mommy. Yes? Some hand tablets. Should it? Pasta. You messed the flan, leave it for who? Pasta. Pasta, all of you. Chico, faster. Let me come. Alright, guys. Lumabas ako kasi alam ko matagal nyo nang hinihingi sa akin tong video na to at hinihiling sa akin tong video na to. Ito ay ang ating house tour at para masagot yung mga tanong ninyo. So ngayon,
sana masatisfy ko yung mga kasagutan, ang mga katanungan ninyo. So, isa sa mga, yung ibang mga tanong na naaalala ko doon is, Madam, pa-house tour naman. Anong itsura ng bahay ninyo? Para naman, I think it's not only about seeing kung anong itsura ng bahay ko. It's more about knowing me as a person. Ayun, meron pang amigas, guys. Ay, hindi pala amigas. Okay. Meron kasi mga sapat dito sa atin sa Pilipinas, guys. Ang daming sapat dito. Yung iba, gumagapang. Yung iba, naglalakad. Joke lang, guys. So, anyway, ngayong umaga na to, dahil weekend naman, ay medyo bakante tayo. At napapansin ninyo na sa labas ako ng bahay kasi dito tayo magsisimula ng tour. Alam ko, ang papakita ko sa inyo is a bit of me, knowing more about me. Una pa lang, sa lahat ng mga nakita niyong video ko, alam niyo na hindi ako perpekto. At kapag maraming expectation yung tao sa akin, the more ako natutuwa na from the start, pinakita ko na sa inyo kung anong klase yung aking karakter. Dahil kung hindi ganun yung karakter ko, para kang nagpe-pretend pag wala ka sa camera. Ayun. So ngayon, nandito tayo ngayon sa labas. Magsisimula tayo dito ng tour. Ang mga tanong nga pala na nare-remember ko is, anong itsura ng bahay mo, Madam? Saan po kayo nakatira, Madam, sa Pilipinas? Ano pong itsura ng inyong area dyan sa General Santos City? Yung pinaka mabigat na question doon is, bahay ko ba to? Or nakikitira lang ba tayo, or nagre-renta, or ano ba yung status ng ating tirahan dito. So ngayon natin yan sasagutin. At para malinaw sa lahat, no? At alam nyo naman, ayoko yung marami yung iba-iba na salita sa paligid-ligid. Kaya kailangan nating sagutin yan. So dito tayo dito tayo sa labas magsimula, as you can see. So ganito ang itsura ng bahay sa labas. Ayun. At alam ko, kahit hindi ko sabihin yung subdivision, marami sa mga taga-Jensan yung alam na alam tong subdivision na to. Wag na nating sabihin, guys, no? Para meron tayong konting privacy. Privacy ka pa talaga, Madam. Anyway, ngayon, dahil mainit ang araw, ayan, maaga pa si Auntie naglaba. At dahil kulang kami sa sampayan, dito niya nilagay yung pinapato yung damit ng mga bata. Which is sa puno ng talisay. Talisay ba ito, guys? Or ano? Yung puno na may maraming buhok. Ang iba dito niya nilagay sa upuan. So basically, magwa 1 month na kami dito sa bahay na to. And hindi lamang magwa 1 month, hindi lamang dahil 1 month na tayo dito, kundi pati na rin dahil sa buwan na to nakaabot tayo ng 300,000 subscribers! Ayun, maraming salamat sa inyo, guys. Sinamahan nyo talaga kami ng walang sawa. So sobrang grateful ko, and I know you deserve this video right now. Ayan, so simulan na natin ulitin natin. So dito naman sa gilid, meron kaming mga items na patapon na hindi pa napipick up. So dyan na lang muna. Itong motorsiklo naman na to ay sa kapatid ko. Dito niya muna pinarking. Yung kapatid ko pala, guys, na bunso, tsikahan ko kayo mamaya. So ayan, naglabas si Auntie ng mga damit namin, mga bata. At meron po tayong washing machine para hindi mahirapan si Auntie. Minsan kapag busy si Auntie or may sakit, pwedeng ako, madali na lang. Binilan ko din ang mga bata ng pang OOTD nila yan, guys. Kahapon yan, binili namin. Dahil, alam nyo naman, ngayong buwan ng Nobyembre ay ang kaarawan ng inyong Madam Tindera sa Africa. Yes, guys, I am a November baby at tayo ay magiging 34 years old. Oh, naririnig ko na yung mga comment dyan, guys. Huwag nyo na akong sabihan, naunahan ko na kayo. Alam ko may magsasabi sa comment section dyan sa baba. 34 ka palang pala, Madam. Yes, guys. Sad to say. At alam ko medyo na-shock kayo. Pero that's the truth and nothing but the truth. Ayun. So, I was born November 15, 1989. And I will be celebrating on this month of November. Syempre. And para magpasalamat sa lahat na nangyari sa buhay ko. I am also grateful sa lahat ng mga challenges kasi those challenges made me who I am today. And I always said the same thing, kahit yung mga past pa, guys, hindi lang itong mga bagong challenges ngayon ng mga divorce at mga pagluloko ng mga asawa natin, hindi lang yan. But even before,
Okay? Of course, I am grateful to everyone out there na patuloy na sumusuporta sa akin, sa mga kaibigan ko at sa mga anak ko. I am grateful for the health. I am grateful for my family. I am grateful for the genuine love that we are receiving. And of course, from the blessings na lagi naming natatanggap sa araw-araw. So, ako guys, simple lang ako na tao talaga. Mga konting bagay. Ngayon na point ng buhay ko, na-appreciate ko na yung mga maliliit na bagay na hindi naman pala kailangan gumastos, hindi naman pala kailangan ng malaking halaga para maging masaya. It takes time and it takes a lot of challenges. It takes a lot of pagsubok in life para ma-realize yan. At siguro sobra-sobra na yung pagsubok ko guys. Kotang-kota na talaga ako ngayong taon pa lang, 2023 pa lang guys, kota na yung madam ninyo. So ayan, kikita ninyo. So, nagsampay na si Auntie habang paakyat yung araw kanina. Nahugasan na rin yung mga sapatos ng mga bata at saka yung mga laruan. As you can see. So, iikot lang tayo ng konti. Dito natin simulan sa may labas. Sa may right side. So, dito basically, walang nakalagay na building. Bakanting-bakante to. So, sabi ni Mama, gusto niyang paglagyan ng mga taniman. Ayan. So, ikot tayo ngayon sa likod. Alright. Dito naman sa likod, gusto ni Mama lagyan ng mga gulay at saka malunggay. Kasi laging ginagamit yan sa pangsabaw. Kita nyo guys, nagtanim si Mama dito ng malunggay. Hindi ko alam kung makakasurvive yan. Nagtanim din siya dito ng tanglad. Pero parang yung tanglad naghihikahos na din. So, tingnan natin kung mabubuhay ba. Kasi yung kapitbahay namin, inggitera kasi kami guys. Yung kapitbahay namin, ang daming tanim sa likod ng bahay niya. O, puros lahat mataba. Samantalang sa amin nga, kita nyo guys. Pak! Ay, nako. Kung gaano ka lonely yung buhay. Pag-ibig ko, lonely na lonely din yung likod ng bahay ko guys. So, anyway, dito tayo na side. Shout out nga pala sa nagbigay ng sampayan. Kapatid ko nagbigay ng sampayan na hindi na umabot ng 1 week at naputol. And then, meron ako ditong washing machine na maliit. Ayan, nag-washing nga pala si Auntie, oh. So, okay lang yan guys. Temporary lang. Kung ano lang yung kaya nating bilhin. And then, meron kaming tubig dito. Shout out sa kapatid ko na tinutulungan ako palagi. At, ayan. So, eto walis ting-ting guys, pinakita ko to kay Auntie. Alam nyo lahat ng binibili ko dito sa bahay na talagang Pinoy culture. Pinapakita ko kay Auntie para maintindihan niya. Kasi, nung video natin na last na nasa probinsya tayo, sinabihan ko si Auntie about sa uses ng coconut tree. So, isa ito sa mga parte ng coconut na puno. So, talagang kailangan kong explain muna sa kanya na, Auntie, eto galing to sa puno ng niyog. At tinawang walis ting-ting. Okay. So, ayan, naka-on yung aircon kasi yung mga bata, guys, hindi ko ba alam, siguro sa dugong half Africano, half Filipino, laging nagapawis ang kilikili. Pawis na pawis sila talaga lagi. So, ngayon papasok na tayo. Let's use the front door. Ikot tayo dito, guys. Oops. Ayan pa yung boda-boda ni Chico sa labas. Bigayan lang yan ng kapatid ko, guys. Para hindi na kami magbili. Sira na siya, pero gana pa. Ayan. Hi! Hi! Alright. So, dito na side, pagpasok, yes. Wala kasi tayong cameraman, guys. Pagpasok natin dito yung maliit na living room. Then, meron tayong dining area. Merong kusina. So, dito muna tayo mag-focus. Okay. So, dito na side, merong maliit na sofa. Kasya lang kami dito. At napapansin ninyo guys, meron kaming mga, tawag nito, beddings. You're done. So, you say thank you to Auntie. Go say thank you properly. Thank you, Auntie Christy. Ayan na, si Chico mo. Alright, I'm going to open. Thank you for saying please. Yes, I'm going to open. Surprise! Say surprise. Bye. Okay. Mama, I'm going to add some toys. Okay. Yes, later na Mommy is going to clean up a little bit so we can go swimming, right? Okay. So, napapansin ninyo guys, dito sa baba may mga kumot at unan. Bakit? Kasi
yung mga bata, kapag natutulog sa hapon, yung nap time nila after lunch time, minsan sa taas, pero most of the time dito sa baba. Tsaka si mama, kapag pumupunta, o yung mga kapatid ko pumupunta, dito na lang sila nagpapahinga, at tsaka nanonood ng TV. Which is, para sa akin, okay lang. Kaya merong mga unan dito, na ready to use na siya, at tsaka kumot. Again guys, hindi perfect, no? Kahit anong gawin mong pag-organize, pero minsan kasi may mga bagay na it's much more comfortable pag hindi ka nai-stress. So, nung una, parang ayoko, nai-stress ako na nakikita yung mga kumot dito, tsaka unan, pero nakikita ko yung comfort ng mga tao sa bahay, tsaka ng mga kapatid ko. Yan. So, i-fold. You're welcome. I-fold lang natin. Dito sa Pilipinas, or kahit sa Uganda before, natutulog talaga yung mga bata sa hapon. Pero ang napansin ko, pagdating namin dito sa Pilipinas, yung mga bata, mas mataas yung kanilang nap time. Pinunasan ni Chico. Thank you. You wipe the TV. You wipe. Mataas yung kanilang tulog. Minsan umaabot sila ng 4 na oras. Ayan. So, pag na-fold na to siya, at least yung space, pwedeng maglaro yung mga bata. Okay. Ayan. Pakita ko sa inyo yung side na to, guys. Mama, like it out. Oh, no, don't point with the TV. So, dito na side is just, alam niyo yung parang easy access tambakan. So, minsan, once in 2 weeks, nag-clean up ako at tinatanggal ko yung mga hindi magagamit. Pero this is how it is. At baka nagtataka kayo, meron tayong visas dito sa ating shelves. Nakalagay na to dito, guys. Kaya hindi ko na siya minove. But on this side is si Kuya Kahil, graduation niya nung kindergarten. And we are going to make sure na meron din tayong picture ng graduation sa primary at saka university, inshallah. Ayun. Siyempre, andyan ang aking silver button. Hindi ko pa nahanapan niya ng perfect place. So, dyan muna. Kanyang perfect spot. You just pull one. Ito naman, galing pa to sa Uganda. Actually, 5 yung ganito namin. Pero isa lang yung nadala kasi mabigat siya. At ito talaga ay binili ni Kuya Kahil. Sabi niya dalhin daw yung sa kanya dahil meron siyang mga coins na Pinipina. So, dinala ko din. Ayun. Si Mama, kapag ka mga madalian, dito niya din hinuhubad para hindi maabot ng mga bata. And ito yung aking perfume na nabili ko ng sale sa UK. This is Gucci Bamboo. Malimit lang pala ako bumili guys ng perfume kasi hindi talaga ako mahilig. Pero nakaka-pressure lang minsan yung mga tao sa paligid. Mabango sila. Alright. Then, dito na side, meron ako mga libro, sunblock ng mga bata. And this is my file for important documents. Meron akong orange tsaka pula. Orange is for the government documents and pula is for personal documents. Para kapag may mga kailangan akong i-apply or mga insurances ng mga bata, kompleto na siya. Dito din, merong mga toys yung mga bata. So, like I said, bumibili pa rin naman ako ng toys but not too much. Kasi, mas gusto ko yung natural na naghahanap talaga sila ng enjoyment sa labas. Nagpupunas yung dalawang bata. Sige, ayusin nyo yung trabaho ninyo. Let me see. Okay, put on your bag, please. Give me your hand. Another one. Very good. Siyempre, meron ako mga fake na plants dahil minsan na umalis tayo ng bahay, walang magdilig. So, dito sa baba, nilagay namin yung mga laruan ng mga bata. Kasi minsan sila na lang yung pinapaligpit namin. So, okay lang. Kahit na itambak lang nila muna dyan. Para lang mabilis yung pagka-clean up. Big boy na talaga si Kulot to. Wow, nice shirt. Color green. Do you love green? Look what? Do you love green? It's green.
Oh, no, we don't wipe the book. We wipe the furnitures. Okay, let's go on this side. In a bit. I'm not going out yet. So, dito naman, ayan, lagay natin to. Ayun. So, dyan na side, guys, ay ang aking mga naibenta. Actually, this was sold already yesterday, pero hindi ko pa na-send dahil kailangan ko pang i-encode. So, lahat ng mga binibenta ko, guys, ako lahat yung mga nag-i-encode, ako yung nagla-live, ako yung nag-take note, pero meron akong katulong, ayun, sa ibang bagay. Pero, main selling talaga nasa akin. So far, eto more than 30 to 40 pieces na mga parcel na kailangang isend. Ayun. Of course, I work with J&T kasi mabilisan sila, guys, at saka nagpipick up kasi sila dito sa bahay. So kapag wala akong oras or yun lang yung reason na kailangan kong lumabas, sila na lang yung pumupunta para mag-pick up. So once again, these are African products pa din. Meron pa ako natitirang African products like pamaypay, African chitenge pamaypay, and also Bangkok Thailand dresses. Ayan. Here, on this side, ito ang aming dining. So meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 seats. Most of the time, 4 lang kami, si auntie, ako, tsaka 2 bata. Natandas pumunta yung mga kapatid ko, guys. Punong-puno yan. Shoutout nga pala sa aking vase or vase na nabili natin sa surplus. Tsaka yung aking isang klase. Ayan. Alright. On this side, so hindi talaga kami nakapag-ano, guys. Bakit ako merong wet wipe sa bahay nga pala? Kasi kita nyo si Kulot. I'm not playing anything. Be careful. I'm not playing anything. He's not playing. He's just playing on his own. But he's sitting here. No. Okay. Mama. Dito ko na lang nilagay yung basket namin. Later. Ay, what? Last time. Ay, what? Auntie said you catch me later and last time. Yes, I'll catch you later. No, you not catch me. Dito namin nilalagay yung dirty clothes. So, you see, guys, maalikabok talaga siya kahit na naka-close lahat. So, pag may wet wipes, mabilisan na lang yung pagpunas. Oh, maalikabok. Yun. Kita nyo, sinulatan na ng mga bata. Pero after this, hindi na siya naulit kasi kinausap ko sila. Sabi ko, we don't write on the wall and the doors. We write in the paper. Okay. Ang fridge ko nga pala, meron siyang mga magnet from Africa. Kasi ito sana yung collections ko. Kenya, Tanzania, Uganda, then we have Scotland at saka London. Nasaan na si London? Nahulog na. Ito din ang aking mga bills na babayaran, maintenance at saka electricity. So, sa kuryente, guys, sa maliit na bahay na to, umabot kami ng 6,000. Siguro dahil sa aircon ng mga bata. Okay, sa ref naman tayo. Wala na tayong papalampasin. Alam ko talaga magtatanong kayo. Mamaya mag-fridge raid naman tayo. Wala namang laman. Isaw, isda, lemon. Kasi hindi pa ako nakapag-grocery. And then dito naman, bumili si mama ng isda at tinirhan nila ako ng ice cream. Ganyan na ba? Ganyan lang yung pagmamahal nila sa akin, guys, Parang 2 kutsarang ice cream lang yan, pero nakatagal na sa freezer. Alright. Shoutout sa kapatid ko na galing sa Dubai. Binilhan niya ako ng dates kasi alam niya, sobrang importante nito, guys, para magpalambot ng, tawag nito, magpalambot ng iyong matris, hindi matris. Para mas madali kang manganak, madali kang mag-dilate. So, importante itong dates. Ito, isa to sa aking mga sikreto. My bag. Okay. Put your hands in. Another one. Okay. You're welcome. Okay, go. Ayan. Tapos dito ang aming maliit na kusina. Ayan, si auntie naghuhugas.
kanin namin. Meron kaming takway dito, galing sa gabi. Konting prutas, bigas. So, diba? Mga essential lang. Essential, pero meron kaming lumpia sauce. Hindi nawawala. Dito lang kami nagluluto sa loob. Mga simplihan lang. Most of the time isda. Tapos, ito ang aming snack corner na natumba na ni Chico ng ilang beses. Kakahanap niya ng snack. Pero dito ko na lang nilalagay yung mga easy access na kailangan para sa mga bata at pang merienda. So, hindi man siya organized. May mga araw naman yan na organized, guys. Kaya huwag tayong judgmental. Okay. So, meron kaming ganito, pero hindi masyadong napapansin. So, for ano lang yan, for emergency purposes lang yan. Etong peanut butter, bakit ganyan siya kalaki? Paborito ni Chico at paborito ni Kulot. Pero kay Kulot, hinahaluan niya ng margarine. So, alam na alam ko yung paborito ng mga bata, bawat isa sa kanila. Ayan, nagpapa-electric pan din kami kapag yung si mama ayaw niya ng malamig. And then, dito na side, meron kaming isang maliit na bathroom. Yan. Baka magsabi kayo, madam, pati ba naman bathroom? Ay, hindi guys, isali ko talaga yung bathroom para wala na kayong itanong. Lahat na yan. So, pag open nyo, meron, syempre hindi nawawala yung labador at saka kabo sa Bisaya. Kasi mahilig yung mga bata magbabad. Then, of course, ganyan lang siya kasimple. Toilet. Shout out SM bonus. Baka naman, kahit na 1 year supply lang. And then, etong pa-perfume natin na white tea and ginger. In fairness, mabango siya. Here, baka napansin nyo, meron pang isang door. Buksan din natin. Actually, this one is a room din, extra room. Pero wala to siyang aircon. Pwede siya gawing kwarto para sa mga staff. Or pwede din siyang maging stock room. So, right now, ginawa ko muna siyang stock room. Dito ko nilalagay ang aking kaibigang best friend na mannequin. Tinutulungan ako sa aking pagbibenta-benta. Ayan. Dito ko rin nilalagay lahat ng items, mga bags, mga dresses, mga waiting na mga parcel kasi pinapahold sa akin ng customer habang hindi pa sila decided kung ano pa yung idadagdag. Mga toys ng mga bata, mga shoes. So, basically, anything na hindi ko kailangan muna, dito ko na nilalagay para medyo maaliwalas naman sa loob. I mean, maaliwalas yung ibang spaces. Alright, next natin. Tapos na tayo dito sa baba. I think nakita nyo na ang lahat. Sarado lang natin yung pinto. So, akyat naman tayo sa taas. Kasi, ito yung mga bata, oh. Behave naman si Chico at saka si Kulot, guys. So, si Kulot, napapansin ko, mahilig talaga siya sa mga pattern, colors, shapes. I'm not very sure. I only have one. Okay. Si Chico naman, wala siyang choice. Sumusunod na lang yan sa kuya niya. So, nung nagpabili ng bag, nagpabili na rin siya. Paw Patrol nga pala yung current na kinakahiligan nila, guys. Sorry. I'm sorry. Wait first. Help? Help to do what? So, akyat tayo dito sa second floor. Ang bongga si Madam ay pa second floor. So, dito sa taas, meron kaming 3 kwarto. 2 yung maliliit, then isa yung master's bedroom. Hindi naman masyadong maliit. Then, meron tayong isang bathroom para sa master's room at saka isang shared bathroom. Ayan. So, basically, the same lang din ng setup ang mga bathroom. So, bedroom number 1, maliit lang siya. Ginawa ko lang muna siyang stock room kasi walang gumagamit. Pero pinapaayos lang kapag may natutulog. Yung mga kapatid ko, ganyan. Maliit lang siya, guys. Ayan, makalat. At least merong aircon dito pero hindi ginagamit. May maliit na bintana. So, sa bedroom number 2 is etong bedroom ni Auntie. Ayan. Bedroom ni Auntie. Meron siyang electric fan, merong aircon. Dito si Kulot natutulog talaga.
Kaso nagpapalambing kasi si Kulot, guys. Lately, nagpapalambing sila dalawa ni Chico. Hindi ko alam. Siguro dahil alam nila na manganganak na tayo soon. Tayo, dinamay ko pa talaga kayo. Manganganak na ako soon. So talagang sobrang clingy. At ayaw humiwalay. So dito, merong bintana. Meron ding outlet. Meron silang maliit na cabinet. Kasi habang pinaplano ko pa kung ano yung kailangan pang i-organize yung mga gamit ng mga bata. Pero that's how it looks for bedroom number 2. Pero si auntie dito talaga, minsan tinatabi niya yung mga bata, lalo na sa hapon pag nag-nap time. Dito tayo sa master's room. Makalat. Ayun, lagay ko lang tong camera. Okay. So, normally, itong master's room, hindi ko na talaga siya pakialaman kahit kanino. Kasi gusto ko, ako lang yung nagme-maintain. Kasi hindi naman siya masyadong malaki. May mga times, most days, na ako, kasi guys, gusto ko i-practice, hindi ako ganito, pero gusto ko siyang i-practice na pagkabangon ko, set ko agad yung bed. Kaso, may mga umaga na si Chico, nagigising ng mauna sa akin, bumababa, kaya sinusundan ko agad. So, hindi ko na naaayos yung kama. Ayan. So, sobrang dali lang guys kasi, like I said, gusto ko minimalist lang sana ba yung way ng buhay. Kung ano lang yung kailangan, yun lang yung gusto ko na meron. Kaso, minsan, hindi talaga naiiwasan na may nagbibigay. Siyempre, pag nagbigay, hindi naman masyadong maganda na naghihindi. Tsaka ako guys, hindi ako choosy. Lalo na sa mga bigay-bigay. Hindi ako choosy dyan. Grateful ako sa mga nagbibigay. Marami nga palang nahulog na gamit dito sa gilid. Si mama na lang mamaya guys kasi nahirapan ako mag-bend. Alright. So, dito sa master's bedroom, kapag nandyan yung mga kapatid ko, pag nandyan yung mga kapatid ko, lahat sila gustong mag-stay sa isang room. Kasi nag-uusap, nagchichikahan. Pero dito sa kama, mostly natutulog katabi ko si Chico. Then si Kulot, sobrang close sa lola. Kasi nung pinanganak ko si Kulot, nandun si mama, mga 2 taon niyang inilagaan. So, si Kulot, sanay na sanay siya sa amoy ng lola ko. Hinahanap niya. Ng lola ko, ng mama ko pala. O ng lola niya. Pag wala si mama, pwede ko silang tinatabi 2. Kaso guys, alam nyo na, malaki na yung tiyan ko. At pag nagsama yung 2, sobrang active. Eto, binili ko para sa kanila. The Big Book of Vehicles. So, hindi ako masyadong bumibili muna. Tatapusin muna nila to hanggang sa medyo matagal-tagal and then dadagdagan natin ng iba pa. Yun nga pala guys, no, kung meron kayong sa mga kaibigan natin na abroad, kung madami kayong mga storybooks na pwede ninyong, hindi nyo na ginagamit or gusto nyong i-share, that is going to be a really good project dito sa General Santos City. Pwede tayong mag-donate ng mga libro or mga reading books. Pero I know very well na dun sa mga sulok-sulok or sa mga probinsya, I know na tinatry nila na magkaroon ng mga storybooks sa kanilang mga classroom. So kung meron tayong ma-receive na mga storybooks na i-donate, syempre, hindi naman to guys, no? Hindi to siya seryosong bagay talaga na kailangan gawin. Pero kung meron man, ang nasa isip ko ay ibibigay natin sa mga classroom, sa mga teachers na gusto at kailangan ng mga storybooks para sa mga bata nila. Isa lang yung libro namin dito sa bahay. Other than that, napansin nyo na dito sa baba, meron ding, sa baba ng floor, meron ding, sa baba ng floor, meron din kaming mga kumot. Bakit? Sabihin ko sa inyo.
Si mama, ayaw niya ng malambot. Hindi nakakatulog sa malambot. So, ngayon, kapag ka nandito siya, gusto niya laging nakahiga sa sahig. Yung nilalagyan lang siya ng kumot. Alam ko maraming nanay or maraming lola yung nakaka-relate. So, hindi kayo maninibago. So, napapansin niyo guys, mahirap nang i-bend. Kaya, minsan, talagang kailangan ko yung magpa-assist kay auntie sa mga bend-bend, mga pulot-pulot. Si auntie naman, tinitrain niya yung mga bata na sila talaga yung magligpit. Which is, for me, is very good. Very okay. Wala akong problema. So, ikot tayo dito. Ayan. So, ganito ang itsura ng aking kwarto. Ay, hindi ko nga alam, guys, eh. Hindi ko nga alam bakit ako may refrigerator dito sa kwarto ko. So, may maliit na fridge dito, pero hindi naman yan siya ginagamit. Hindi nakasaksak. Kala ko nga safe yan eh, pero pagbukas ko, meron palang mga level ng palamig. Alright, baka magamit din kita soon kasi tatama rin ako, kaya watch out. Then, meron ako maliit na basurahan and charging area. Sinacharge ko lang yung aking power bank. Shout out nga pala sa Passion and Charms Jensen Bodega for a very good, high-end, standard, good quality power bank na ginagamit ko na for almost 2 years. Walang sira, walang damage, walang problema. Then, eto yung maliit naming cabinet ni Mama. Hindi ko na siguro bubuksan guys kasi tapos na yung Halloween. Mamaya matakot kayo ng bongga. Pero this is where we put our clothes. Ngayon wala akong masyadong damit. So, katulad dito, ang gamit ko ay yung damit ni benta ko minsan. So, okay lang. 2 bintana meron kami dito. Pero hindi siya block curtain. Kaya naman guys, kapag alas 6 ng umaga, talagang mataas na yung sikat ng araw. Then, meron din akong sariling wash area. Ngayon, bakit merong butas sa baba? Kasi, ayoko na, baka accidentally malak sa loob yung mga bata, tas hindi ko mabuksan. So, okay lang na open yan. At least, pwede ko siyang ma-access. Kasi minsan, naglalak yung door. Kaya, para maiwasan. So, the same lang din yung bathroom compared sa ibang mga bathroom. Magkatulad lang din lahat. Diyan na ako lahat nagliligo or kapag mga, activities extra. Okay. So, ayun, ang itsura ng aking kwarto. In-off ko na yung ilaw. So, itong aircon, lagi siyang naka-on kapag kagabi kasi yung mga bata hindi nakakatulog talaga. Pero kung ako lang siguro, kahit na i-on mo lang siya half hanggang midnight and then mag-electric fan na lang. Pero nagre-reklamo talaga sila. Off lang natin. Ayun. So, let's go down. Dito sa taas, meron talaga kaming walis ni auntie para hindi kailangang bumaba para kumuha ng walis. Kaya alam ni auntie na dapat nandyan yan. Marami pa rin kaming kulang dito sa bahay katulad ng laundry basket, mga organizer, closet. Pero dahan-dahan lang guys kasi hindi naman lahat priority. Tsaka hindi lahat meron tayong budget agad-agad. So trabaho muna and then dahan-dahanin. Yes? Are you ready to go? Okay, let's wait for auntie. Huh? Open? We have to pack our things now. Oh, Tita is calling us already.